Ang daga na gustong lumipad sa isang lumang bahay sa gilid ng baryo, may isang maliit na daga na nagngangalang Dido. Hindi siya tulad ng ibang daga. Hindi siya kontento sa pagtakbo lamang sa sahig. Pangarap niyang lumipad. Araw-araw, pinapanood niya ang mga ibon sa bintana. Dido, namamangha. Ang saya siguro ng lumipad, sana ako rin. Narinig siya ng kaibigang ipis na si Kiko. Kiko, natatawa. Dido, daga ka. Hindi ka ibon. Hindi ka talaga makakalipad. Ngunit hindi sumuko si Dido. Isang araw, gumawa siya ng pakpak mula sa papel at dahon. Dido, excited. Subukan ko nga. Umakyat siya sa isang mesa at tumalon. Dido, Yahoo! Bagsak. Dido, nasasaktan. Aray, hindi pala ganun kadali. Lumapit si Kiko. Kiko, sabi ko sa'yo sumuko ka na lang. Ngunit tumayo si Dido at nagpahid ng alikabok. Dido, determinado. Hindi, susubukan ko ulit. Sa sumunod na araw, nakita siya ng isang matandang kalapati na si Alon. Alon? Bakit mo gustong lumipad, maliit na daga? Dido, gusto kong makita ang mundo mula sa itaas. Napangiti si Alon. Alon? Hindi lahat ng pangarap ay kailangang gawin mag-isa. Halika, tutulungan kita. Sumakay si Dido sa likod ni Alon. Unti-unti silang umangat sa himpapawid. Dido, tuwa at gulat. Wow! Ang ganda! Kita ko ang buong baryo! Alon, hindi mo kailangang maging ibon para maranasan ang paglipad. Minsan, kailangan mo lang ng kaibigan. Pagbaba nila, napangiti si Dido. Dido, salamat Alon! Natupad ang pangarap ko. Lumapit si Kiko. Kiko, hanga. Ang galing mo, Dido, hindi ka sumuko. Dido, nakangiti. Oo, at natutunan ko rin na okay lang humingi ng tulong. Mula noon, hindi na nalungkot si Dido. Patuloy pa rin siyang nangangarap, ngunit alam na niya kung paano ito maabot. Sa sipag, tiyaga, at tulong ng iba. Aral ng kwento. Hindi masama ang mangarap ng mataas, kahit mukhang imposible. Sa tiyaga at tulong ng kaibigan, maraming bagay ang nagiging posible. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.